nanawagan ng dasal para sa 24 oras angkor. Yung mga netizens nanawagan din para sa kaligtasan at proteksyon ni Emil Sumangil. So, tingin natin mga kababayan, siguro may mga Enero 2022, napanood ang series of reports ni Emil Sumangil tungkol sa maselang issue ito sa 24 oras at iba pang news programs ng GMA7 nitong nakalipas na araw. Si Emil ay naging instrumento kasi maraming mga sinasabi itong si alias Totoy na sangkot. Si Atong ang pinangalanan na mismo at saka si Gretchen Barreto. Si Gretchen Barreto po nagsalita na rin through her lawyer na si Atty. Malyonga. Of course, siyempre nagdi-deny din. Pero yung ating mga authorities, siyempre, nagsasagawa ng mga investigation. At itong dalawa, si Atong Ang at saka si Gretchen Barreto, nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan. Si Dante Maravillas po. Dito muna tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Yung asawa po ni Emil Sumangil, yung news anchor po na 24 oras, nanawagan na prayer para sa kanyang asawa about sa kanyang series of interviews and reports tungkol sa mga missing sa Bungeros. So, tingin natin mga kababayan, may mga tumawag siguro sa kanila na nanakot. Kaya ayon, mga kababayan, nananawagan na ng panalangin sa mga netizens. Yan po. Mrs. ni Emil Sumangil nanawagan ng dasal para sa 24 oras angkor. Yung mga netizens nanawagan din para sa kaligtasan at proteksyon ni Emil Sumangil. So, tingin natin mga kababayan, siguro may mga nagte-text na kay Emil Sumangil. Baka may mga natatanggap na threats dahil sa kanyang pag-interview doon sa exclusive interview yon doon sa dating farm manager ni Atong Ang, si alias Totoy, na ang totoong pangalan, Jolie Dondon Patidongan. So, ang ganyang mga peligro sa buhay, mga threats mga kababayan, that is part of the, trabaho namin po sa media. Ako mismo noon, naka-experience na ganyan noong kasagsagan ng aking career sa mainstream media. Issue din po sa gambling, illegal gambling yon, weteng. Yung istasyon namin po, tinapunan ng granada. That was, I think, mga more than 20 years ago. Mga 30 years siguro. Close to 30 years ago. Bata pa ako Medyo mapusok pa mga kababayan. Giba po yung aming social hall ng hagisan po ng granada. You see? So pagdating po kasi sa gambling, talagang million, if not billion yung pera kasi na involved. Ito nga dito sa issue, mga kababayan, ng missing sa Bungeros, kung maniniwala ka sa claim ni alias Totoy, binabayaran daw siya ng 300 million pesos para lang mag-recant. Pero ang sabi naman po ni Atong Ang sa kanyang press con, nag-extort sa kanya. Hindi lang sa kanya, pati kay Gretchen Barreto at iba pa nilang mga kasosyo sa negosyo ng isabong. But anyway, ibigay ko muna sa inyo mga kababayan itong kwentong ito tungkol dito sa post ng Mrs. ni Emil Sumangil. Exclusive kasi niyang na-interview mga kababayan, si alias Totoy. So sabi dito sa report ng PEP, marami ang nababahala sa kaligtasan ngayon ni seasoned broadcast journalist at 24 oras anchor na si Emil Sumangil. Ito ay kasunod ng sunod-sunod niyang panayam kay Jolie Dondon Patidongan, yung alias Totoy, tungkol sa nalalaman umano nito sa pagkawala ng mga sabungero mula pa noong Enero 2022. Napanood ang series of reports ni Emil Sumangil tungkol sa maselang issue ito sa 24 oras at iba pang news programs ng GMA7 nitong nakalipas na araw. Si Emil ay naging instrumento kaya nalaman ng publiko ang kwento tungkol sa mga naglahong sabungero at di umano'y itinapon ng mga bangkay sa Talig. Narinig natin yung interview, napanood natin yung interview ni Emil Sumangil. And because of that, napilitan si Atong Ang na magpalabas ng statement. Medyo mabigat yung mga binitawang statement
ni Atong Ang. Other than mga kababayan, binaliktaran niya yung si alias Totoy, kinasuhan pa nga 4 na kaso, multiple cases yung final ng mga abogado ni Atong Ang. At sabi ni Atong Ang, hindi niya naging fair yung GMA, referring to the news anchor na si Emil Sumangil, kasi ilabas niya yung balita, yung interview, na hindi siya kinunan muna. Hindi kinuha yung kanyang side. Kaya napilitan nga siya po na lumabas at magsalita, siyempre para i-defend yung kanyang sarili. So, sa nasabing panayam, pinangalanan ni Patidungan ang negosyante at gambling tycoon na si Charlie Atong Ang, na siya daw na mastermind sa kaso ng missing sa Bungeros. Saka, idinawit din ng testigo ang aktres na si Gretchen Barreto, ilang mga politiko at mga miyembro ng Philippine National Police. So, hindi nakapagtataka kung halimbawa, itong si Emil Sumangil, pag-iinitan. Halimbawa pa, hindi direkta na galing sa kampo ni Atong ang threat, o mismong galing sa kanya yung threat, malamang yung iba pang mga, lalo yung mga police, 15 members yata, yun, or 17 members ng PNP yung sangkot. Siyempre malawak yung influensya, at may mga iba pang mga personalities. May sinasabi pa nga po na isang senador, 2 congressman, may vice mayor. Yung isang senador, hindi pa man na pinapangalanan officially, hindi din binabanggit pa ni DOJ Secretary Boying Rimulya, pero may hints na po ang ating mga mamamayang Pilipino. May nasa isip na kung sinong senador ito na sinasabi sangkot din dito sa missing sa Bungeros. O ngayon, ito yung sabi dito sa balita, inaakusa ni Atong Ang daw. Napanood natin yung interview, yung press con. Diritsahang sinabi ni Atong Ang, hinahanap nga yung taga-GMA for one-sided reporting daw. Yan Atong Ang accuses GMA 7 of one-sided reporting. Sa press conference noong Huwebes, inakusahan niya ng hindi balansing pamamahayag ang GMA Integrated News. So sabi ni Atong Ang, hindi man lang nito kinuha o hiningi ang kanyang panig before na inilabas yung kwento. Bahagi ng pahayag ni Atong, lalo na sa Channel 7, nakikiusap ako sa media, gawin ninyong fair lang. Katulad niyan, hindi naman naririnig yung side namin. Kahapon lang, isipin ninyo, biglang inilabas nila na sinusuhulan ko si Dondon. Dapat tinanong muna nila, binabalansi bago sila maglabas. Parang one-sided Dapat kung may ganoong media, kung ako ang tatanungin sa media, may nag-accuse. Dapat yung ina-accuse tanungin muna bago maglabas, both sides ilabas. May punto naman po si Atong Ang. Unless siguro, yan ang fair reporting na tinatawag namin sa mainstream media. Unless, despite efforts, kasi di ba, may deadline mga kababayan, ang mga news reporters ng pagdi-deliver ng mga balita. Unahan yan po Ngayon, despite efforts, alimbawa, kasi ako noon production manager at naging station manager, yun lagi ang sinasabi ko sa aking mga reporters, na pag may mga controversy ganyan involving personalities, lalo mga kilala, pero kahit hindi kilala, in the spirit of fair reporting, kung may mga controversy tulad nito, dapat may tinatawag kami na due diligence. Tawagan, puntahan. But if despite efforts na makontak, hindi nakuha yung site, pwede naman ilabas ang balita with the disclaimer. So ganun lang yan Ipinapaliwanag doon sa mga tao na nag-effort sila na kontakin yung subject o yung involved na tao. Pero as of press time, hindi pa nila nakuha yung side ng inaakusa. Ganun lang yun Then the following day, kung hindi na kaya sa araw na inilabas mismo yung balita, may tao na dapat na naka-assign to get the side. In this case, to get the side ni Atong Ang. Kailan si Atong Ang na mismo? After na ilabas yung series na kwento, Emil Sumangil, hindi na nakatagal si lumabas na siya mismo, si Atong Ang. Nagpa-press ko na siya. Iyon ang napanood natin. So, kagabi, naglabas ng personal prayer request ang misis ni Emil
sumangil na si Michelle Sumangil para sa kaligtasan ng kanyang asawa. Malamang mga kababayan may threat na sa kanyang buhay. Hindi natin sinasabi ni yung threat galing mismo kay Atong Ang. Baka kasi may mga involved pang ibang tao kasi maraming mga sinasabi itong si alias Totoy na sangkot. Si Atong Ang pinangalanan na mismo at saka si Gretchen Barreto. Si Gretchen Barreto po nagsalita na rin through her lawyer na si Atty. Malyonga. Of course, siyempre nagdi-deny din. Pero yung ating mga authorities, siyempre, nagsasagawa ng mga investigation. At itong dalawa, si Atong Ang at saka si Gretchen Barreto, sabi po ni DOJ Secretary, they are considered mga suspects. At may case build up na mga kababayan na ginagawa yung Department of Justice. At siguro, pag naipon na yung mga malalakas na ebidensya laban sa kanila, ipafile na nila yung kaso. Ganun po yung proseso. But anyway, ang akusado, si Atong Ang, si Gretchen Barreto, they have all the time to defend themselves in court. So, titingnan kung credible ba ang mga sinasabi nitong si alias Totoy. Kasi doon sa final na kaso, sabi ni Atty. Kapunan, ito ba ang taong ito? Ang paniniwalaan natin na tambak yung mga asunto. May pagpatay, may robbery, kung ano-ano pa. Sabi naman ni Atong Ang, kami naman niya ay hindi mga kriminal. So yun yung sabi niya doon sa press con. So possibly, may mga hindi pa napangalanan, ito ay mga theory lang po natin na could be the source ng threat, mga kababayan. Or pwede din na galing mismo kay Atong Ang. All of this, mga possibilities po. Kasi hindi man natin alam. Di ba? Kaya yung possible threats, hindi man ito mananawagan po ng ganito at hindi mag-aalala kung walang natatanggap na threats, mga kababayan. O kung wala man, nasa isip nila na malakas yung mga nasa likod ng missing sa Bongeros at malamang sa malamang magiging target ng assassination. Ito pong si Emil Sumangil po. So sabi dito, ang dasal ni Michelle, ang pasasalamat at sagot nito sa mga nagmamalasakit kay Emil. Mensahe niya, we would like to thank the netizens who first initiated and called for the safety and protection of my husband, Emil Sumangil. Your concerned prayers and vigilance brought light and strength to us during this time. Nilagyan niya ito ng hashtags na Protect Emil Sumangil, Cover him in prayer, Truth will prevail, at Journalism with courage. Kasunod nito ang kanyang ibinahaging dasal. So ito yung dasal, mga kababayan, na mababasa natin doon sa page ni Michelle Sumangil. Dear Lord, thank you for your constant protection and grace. We lift up Emil into your loving hands. Surround him with your divine shield and keep him safe from harm. May your peace reign in your hearts as we trust in your perfect will. Amen. And quoting Isaiah 54:17, no weapon formed against you shall prosper. So yun, mga kababayan. Pero I think si Emil Sumangil, alam naman niya yan. Sa tagal na niya, mga kababayan, sa trabaho. All of us na mga journalist, alam namin yung peligro. Ang dami na sa mga kasama namin ang pinatahimik sa iba-ibang rason, mga kababayan. And most of the reasons related po sa trabaho bilang isang journalist. Kami naman po, mahal namin yung aming trabaho. And that's the reason why we stay despite the threats, the risk. Ako nga po, personal, nang pumasok tayo sa ganitong ori ng trabaho, nung nagsimula tayo as reporter, against yung tatay ko, yung nanay ko. Huwag ka na niya dyan sa ganyang ori ng trabaho, peligroso. Kasi siyempre, naririnig niya yung mga sunod-sunod noon na pinapatay. Dito sa amin, mga kasama ko. Ilan na ba napatay sa aking mga kasama, mga katrabaho ko mismo? 3 or 4 na dito sa amin sa Albay. You see? So, ganun talaga ang buhay ng isang journalist. But mahal namin kasi itong trabahong ito na maging parte ng tinatawag na fourth estate, maging watchdog. Kaya lang yung iba sa aming mga kasama, hindi naging watchdog, naging tuta na. Wala man problema.
na mag-support tayo sa mga leaders natin. Lalo't kung maganda naman yung ginagawa. Why we have to support our leaders? Nakasakay po tayo sa iisang bangka na ang tawag Pilipinas. Iisang bangka. So ang tagumpay ng isang leader, tagumpay nating lahat. At saka biblical siya po, mga kababayan, na dapat tayo na mga mamamayan, sinusupport natin at nagpapasakop tayo sa ating mga government authorities. Gusto ninyong ibasahin ko sa inyo? Yan siya, Romans 13, 1-2. Let every soul be subject unto higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God. And they that resist shall receive to themselves damnation. Ganun po yan, mga kababayan. Kaya kailangan i-support natin at magpasakop tayo sa ating mga governing authorities. Yan mismo ang utos ng ating Panginoon. Kasi yung gobyerno po, hindi man po yan nilalang ng tao. That is instituted by God. The family, the church, hindi government. Ang kala ninyo, imbensyon yan ng tao. Basahin ninyo po sa Bible. Medyo napalayuan niya, Mr. Maravillas, yung topic mo. Oo nga. Dito tayo, balik tayo mga kababayan dito sa issue ni Atong Ang. At ngayon si Emil Sumangil, yung misis niya, na nanawagan ng prayer. So, ipanalangin po natin. At sana naman, itong missing sa Bungiros po, kung sino talaga yung nasa likod ng kidnapping at pagpatay, yun dapat ang mapanagot. Si nagdi-deny, si Atong Ang, pati si Gretchen Barreto. So anyway, karapatan nila yan to defend themselves in court. Hayaan natin yung proseso, mga kababayan. At bilang mga suspects pa man lang, kahit akusado na, halimbawa, wala pa man formal na case file. Nasa case build-up pa lang po. Halimbawa, ma-file sa kanila at nakitaan ng malakas na ebidensya. So sabi baga, mga kababayan, sa batas ng isang akusado is deemed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. So doon tayo, mga kababayan. Pagkatapos na magkaroon ng full-blown trial in case umabot tayo sa puntong yon. Right now, kino-consider sila bilang mga suspects pa lang. Okay po? So sana malinaw yan. At yung mga pamilya naman po ng missing sa Bungeros, may karapatan naman sila to seek justice sa nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay. So ito yung mga reactions nila. Prayer for your safety. Kasama sa tungkulin niya yan. God will always protect Emil Sumangil. Lagi mo siyang ingatan, Lord. Trust in God Almighty. Ang Diyos lagi kang iniingatan saan ka man pumunta. Ang mga mandirigma na anghel ng Diyos, ikaw ang kanyang ipagsasanggalang. God's protection be upon Emil Sumangil. God bless. God will protect you. Lord, let safety those people to inform the truth and see the truth. God protect you and your family. God protects you always wherever you go, whatever you do. So yan po yung mga reactions ng ating mga netizens. Nag-aalala din sila sa safety ni Emil Sumangil. Ito si Gretchen. Gretchen Barreto denies involvement in missing sa Bungeros. Sabi ng isa pa dito, government, please provide him protection. Ito yung sabi ni Justice Secretary Remulla. Si Gretchen Barreto at si Atong Ang will be included in the list of suspects and formal cases will be filed against them soon. Because they were named, then we will have to include them as suspects, sabi po ni Remulla. Madaling sabi, base sa mga nakakalap nilang mga information, mga na-interview siguro nila, na yung iba siguro nag-execute na ng affidavit, malakas yung ebidensya na dawit po si Atong Ang at saka po si Gretchen Barreto. Iyan sa pananaw ng Department of Justice. Ito yung nanay ng isa sa mga missing sa Bungeros. Tanggap po namin na wala na yung anak namin. Kahit buto na lang po ng anak namin, makita namin, sabi ni Maricel Ramos. Ito ang panawagan ni Maricel Ramos para simulan na ang search operations para sa mga nawawalang sa Bungero na sabi nilibing sa Taal Lake. 15 pala
mga kababayan, yung police na dawit, pero nasa restricted custody na para hindi na po sila makagawa ng anumang illegal. Ayan po yung mga families ng mga missing Sabongeros. Sabongeros, kin, atong being tagged, no surprise. Sabi po nila, hindi na daw sila nagtaka. Hindi na sila nabigla ng pangalanan si Atong Ang. Saka si Gretchen Barreto. Sabi ni Robert Ong, who's really the bad guy? The boss? Or the rich? Or the employee, the poor guy? Referring to alias Totoy. Sabi ni Hermie FC, the media must stood their grounds for truth and justice. Sabi ni Ariel, I hope the victims' families will stand firm on the cases against Atong Ang, and even if they will be offered financial help from him, they should not succumb to such offers. Otherwise, every rich man can just buy their way out of prison. Sabi ni Tarlet Ong Maribay, we will be following and watching any kind of legit news regarding these issues in God's guidance and protection to all witnesses that will come out because they no longer bear their pagpapakonsensya ng kanilang puso at isipan. Si God help them. Amen. So, kahapon pala, itong mga kapamilya ng missing Sabongeros pumunta mismo sa opisina ni DOJ Secretary Boying Rimulya. Ayan po siya. Sabi dyan, mournful families, although the pain of uncertainty about the fate of their loved ones is still etched on their faces, relatives of missing cockfighting aficionados are hopeful that the new information will take them closer to the truth during the visit to the Department of Justice kahapon po. Kaya sabi ng mga kapamilya, nandinig na daw nila noong mga araw that Ang and Barreto were allegedly involved in the disappearance of Sabongeros but did not specify what roles they played. We had been hearing about things like that even before my son was kidnapped. We had already heard that such things were happening, sabi po ni Carmen Malaca, mother ni Edgar Malaca, who was never heard from since he disappeared noong January 2022. Pero hindi ko iniisip na yung mga kwentong yan ay totoo. Nagpapasalamat na lang siya na after several years, nagkaroon na ng pag-asa na malaman kung ano talaga nangyari sa kanyang anak. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos issued an executive order in December 2022 to keep Isabong operation suspended nationwide. So, grabe po. Una yung Pogo, punong-puno ng mga krimen. Tapos yung Isabong ngayon. Matindi po talaga. Yung mga naganap nung mga nakaraang taon. You see? So, pasalamat na lang tayo na mayroon tayo na gobyerno ngayon na gustong itama yung mga mali. Ito yung sabi ni Jolie Patidongan. Halos 24 oras silang magkasama ni Atong Ang. Ibig sabihin, hindi siya kasali. Samantalang nasa Alpa siya. Yun ang akusasyon, mga kababayan, ni alias Totoy sa pagsabit kay Gretchen Barreto. Ngayon, sabi ni Attorney Alma Malyonga, abogado ni Gretchen Barreto, Barretos only heard about and has no relevant knowledge concerning the disappearances. Wala siyang participation sa pag-operate ng sabungan. She's merely an investor, one of about 20 other investors who are also Alpha members. Yan yung kanyang rebuttal, mga kababayan. So that's it, mga kababayan. Subaybayan na lang natin po itong mga kaganapang ito sa buhay nito mga known personalities. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating bagong channel, Life with Dan TN, click subscribe po and share ninyo ng ating mga kwento rito para mapulutan natin ng aral. Yung mga mali, hindi na natin dapat gawin kasi nga mali. At yung mga magaganda, yun ang atin pong gayahin. Ganun lang po para maiwas po ang ating buhay sa gulo, sa mga problema tulad nitong ating mga kinikwento sa inyo. So lagi po nating tatandaan sa ating buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan.
Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, pack with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.